Hello Team Authentic all over the world! Nandito pa rin po tayo sa Jeju and hindi tayo papayag na uuwi tayo ng Pilipinas na hindi tayo makakapag-samgyupsal dito sa South Korea. Yan ang number one goal namin ni Enzo. And of course, nandito na rin lang naman tayo. Lumabas na tayo ng gabi para maiparamdam namin sa inyo ano nga ba yung vibe dito sa Jeju City kapag gabi na. Sa mga hindi pa po nakasubscribe yan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. Kung magbubuk naman po kay Bayak Look, ito po yung ating promo code. At kung KKday naman, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! Malamig na gabi. Malamig na gabi. First time nating lalabas ng gabi. As in, yung talagang gabi tayo lalabas. Kasi usually, naabot naman kami ng gabi, pero pauwi na. Ngayon, ito yung first time na gabi, tsaka pa lang tayo lalabas. And malamig siya. Tapos sabi ko kanina, tutuwa kami. Tuwan-tuwa ako kanina. Kasi sabi ko, naku, mura nitong nabili natin. Ano nga to? Yung puffer jacket. Ito yung nabili natin na almost 900 pesos lang dito. Tapos sabi ko, ay naku, medyo mura, baka mamaya hindi siya tumalab. Tapos paglabas namin ng hotel, nagulat ako. Ang arte. First time Paano ka nagulat? Kasi giniginaw ko sa ilalim, tapos dito, wala talaga, as in wala. Kasi wala gahanap. Mayroon bang popper na pants? Oo, meron pa. So at least, di ba? Caring-carry pala siyang ganda nito. Oh. Di ba? Kulang-kulang 900 pesos lang, in all fairness. Nakita lang namin to dito sa street na to. Meron kasi siyang simbahan. Ayan. Ito. So gusto namin siyang puntahan. And then, ang ganda rito sa lugar na to. Ang peaceful pa rin, gaya ng inaasahan. Ayan, Tapos, ito may mga rito, social-social na resto or cafe. Ayan, diba? Grabe. Ganitong oras, wala pa rin tao. Pasensya naman, hanggang ngayon tao pa rin ang hinahanap namin. So, tara na. Yun nga, yung mga tao, we therefore conclude, sa mga day tour lang talaga natin sila makikita. Nagkakasabay-sabay. Ay, ang ganda! Oh, iconic! Epic! Oh, may dumadaan na plane. Oh, taray! Ganda! So, ano ba ang ganap namin tonight? Hindi kami papayag umalis ng Jeju na hindi tayo nakakakain ng samgyupsal. Diba? Hindi talaga pwede yun. Kasi, nagtataka na talaga ako. Dahil doon sa amin, sa Navota, sa Malabon, talagang kaliwat kanan, mayroong samgyupsalan. Tapos dito, wala pa kami masyadong nakikita. So, kailangan natin siyang ma-experience mismo dito sa South Korea. And then, meron kami nabasa. Anong tawag doon sa street na yun? Pork Street. Black Pork Street. Black Pork Street. So, doon tayo ngayon pupunta. And then, para lang din maramdaman nyo pa yung vibe, daan ulit tayo doon sa shopping street. Tingnan natin kapag ganitong oras, baka naman ganitong oras dumadami yung tao pa rin talaga. So tara, samahan nyo lang kami. Pero bago tayo pumunta sa shopping street, at saka doon sa Black Pork Street, punta muna tayo dito sa nakita naming simbahan. Ayan. Ganda oh. Catholic Church nga siya, ayan no. Jungang Catholic Cathedral, Diocese of Jeju. Ayan, sorry, hindi ko rin na naman alam. Actually, parang hindi nila binabasa yung G eh. Ay! Itong kaloka, oh. Meron ditong malaking spider. Naku, baka biglang sa mukha ko. So, tara. Ayan, oh. Pero for sure, sarado siya. Pero tingnan lang natin dito sa labas. Ganda, oh. Ayan. Ganda niya. Ganda ng pinaka-entrance niya, oh. Kaya lang close siya. Ayan. Diba? Hindi namin alam. Kapag nakakita kami ng mga Catholic Church sa iba't ibang lugar, gustong-gusto namin siyang makikita. Tapos parang naiiba, parang mas taimtim kasi yung pagdarasal. I don't know why. Pasensya naman, hindi talaga namin maintindihan. Although we believe naman na ang pagdarasal kahit nasaan yan, ay importante, di ba, nakakausap natin si God. Kahit nasa isang silid lang tayo. Pero may something talaga kami
na nafe-feel kapag nagpe-pray kami sa ibang lugar na simbahan. Tapos eto pa ngayon, nakamay kasi tayo pero kung maririnig nyo na sana yung hangin, try natin. Grabe, napaka-peaceful. Yung naririnig nyo lang yung tunog ng dahon tsaka ng hangin. Tapos di ba, nandito ka, ay grabe. Sobrang peaceful ng feeling niya. Labas na uli tayo. Punta na tayo sa shopping street. Dadaan uli namin kayo doon. Tsaka parang gusto ko pang bumili uli nitong isa pang puffer jacket. Promise. Kaya lang, last time, nung binili namin to, parang kaunti lang yung ganitong presyo. Parang yung iba 79 na, 89. So parang nasa 2,000, 3,000 pesos na. So titingin tayo, di ba? Baka nag-refill na sila ng gantong style. Titignan natin. Guys, nakalabas na ulit tayo rito sa may pinaka main road para dito makita natin kung ano yung ganap. So ganitong oras, maliwanag naman siya. Pero yun nga lang, walang tao. So dito na tayo, dumaan lang talaga tayo dun sa loob. Para nga lang, kasi nakita nga namin na may Catholic Church. Just, to give respect lang. Pero unfortunately, sarado siya. So tara, dito tayo dumaan papuntang shopping street. Ito, ang ganda, no? Ito yung nakakaibang bansa vibe, Ayan. Sige, lakad lang tayo. Ilang beses nyo naman na itong nakita sa amin. Itong lugar na to. Pero yung ganitong oras, nag-iiba rin yung itsura niya. Kasi yung ilaw na talaga yung nagdadala And then yung panahon, yung lamig, nakaka-add siya ng vibe. Tawid na tayo. Ayan. Ay. Ganda dito. Ay, ang ganda naman dito ng shots. Ayan o. Ganda. This is Jeju at night. And we are here. Nandito na uli tayo sa shopping street. Tara. Ay, ang sarap maglakad. Diyos ko. Ang Tao na ganda lang niya. kulang. Ganda niya, oh. Kaya lang wala talagang tao. Hindi talaga mataong lugar na to. Siguro nga talaga lahat dumidiretso talaga ng day tour. Ayan. Kaya pala sinasabi, kapag nagtatanong ka, halimbawa, doon sa mga forum, kung ilang nights pwede, or I mean okay na dito sa Jeju, ang sinasabi 3 nights carry na. Kasi nga usually lahat nagdi-day tour lang naman. Ang taray guys. Oh, pati yung mga inuupuan natin kanina, may pa LED pala to. Tapos guys, tingnan nyo ha, wala masyadong tao pero ang lalaki ng mga stores dito. Itong ABC, ayun o, 2 floors siya. Teka nga, ngayon ko lang siya nakita. Nung gabi na, kasi nung sa ilaw na, ngayon mo na siya, ang ganda pala nito. Itong store na to, oh, Folder. Ayan, oh. Ang ganda niya. Oh, gaganda ng designs, no? Oh, lakad lang tayo, kasi dito talaga ang daan papuntang Black Fork Street. So, total, nandito na rin lang naman tayo, diba? Daanan namin kayo. Para lang kahit paano magkaroon din kayo na idea. Wali, kahit yung kapag may mga ali-ali, wala talaga. Hindi dito pwede yung hahanapin mo yung vibe ng Shimending. Walang ganun. Or ng Dotonbori. Wala. Hindi siya Pero ganun. sayang no, yung itsura niya, Ang ganda sana. sobrang lapit na sa ganun. Oo, tsaka maganda sana. Kaya lang mali talaga. Ayan guys, ito yung mga street food nila. Ito yung mga nakikita lang natin sa mga night market sa atin, di ba? Dito talagang matitikman mo siya. First hand. Mararating na natin yung pinakadulo. Tara, lakad lang tayo. Diba? Para ma-feel pa natin ang Jeju at night. Ang sarap ng hangin. And then another ABC Mart uli dito. Diba? Konti tao. Pero, yung ABC Mart nga, sumugal. Mapapaisip ka tol, di ba? Kung think of it, ba't ba't sumugal yung mga negosyante dito? Yes. Yan na. Yay! Malapit na tayo. OMG! Ang lamig dito sa part na to. Kasi nga pala, facing na to sa dagat. Ayan, no?
Meron na rin. Ay, nako! Meron din dito yung kinainan natin. Yung ano tawag doon? Hot pot. Meron din dito. Oh, may sangyup ba? Ay! Oh, nakikitaan na namin ng future. Dito tayo pumunta. Ay, ito na siya. Ito na, Oo. Pork Street. Black pork. At puro pork talaga nakikita namin. Ito guys, oh, tingnan nyo naman, oh. Meron talagang mga statue na pork. Oh. 'Di ba? Sa mga pork lovers like me. Nandito tayo sa pinaka-arko. Tara, lakad tayo syempre. Okay. Feeling ko, eto dinudumog kasi you know why? Ang arte ng you know why? Meron ditong mga chairs, oh. Oh, 'di ba? May waiting area. Ganda dito. Pero ito talaga itsura pa lang kamahal-mahal na. Set sa kanila, hindi only. Hello. Ayan, oh. For example, this one. Oh. Ayan. Special 2-piece set. Ito yung mga presyuhan, no? 62,000. And then, meron naman 93,000. Tapos ito, meron dito 25,000. Ay, ito na yung mga presyo niya. Oo, ito na yung mga presyo niya talaga. Ayan, hindi siya only. Dito naman tayo sa kaharap, guys. Tignan natin yung mga presyuhan dito. Pero doon, ang ganda kasi, no? Ang ganda ng vibe niya. Ay, ang ganda rin pala ng restaurant dito. Pagandahan talaga. Ay, itong daming tao. Ayan, ito naman. Ay, ito. 22,000. So, mga 900. Ayan siya. Oo. Tapos ito, ano to? Rice. 3,000. O, ganun yung mga presyuhan niya. Hindi dito only. Walang onling magaganap. Ito, 200 grams, 18,000. Ayan, meron na tayo idea sa presyuhan. Para mas masarap mag-samgyup pala sa Pilipinas. Tara, balik na lang tayo. 400 pesos, ano lang, 500 pesos. 500 pesos, only Ang na. dami pang side dishes. Parang hindi na pala number one goal dito. Hindi pala ito yung number one goal namin. Charo. Ay, ang kita mo ng baboy. Ito, ang ganda dito. Grabe, pagandahan kasi talaga sila ng design eh. Ng Panalo to, oh. Ganda ng design. I love Jeju. Ganda, oh. Ayan. Tara. Tignan nyo tong design na to, oh. Hello. Yeah. Ayan na. Oh. Tignan nyo siya, oh. Cute. Ay, nakakatuwa. Oh, yung pa, oh, may mga maliliit. Ang cute. Maganda rito, may prices, oh. So, tara, tingin pa tayo dito. Ayan, may mga prices siya dito. Set na siya. Dito set na siya. Ayan, oh. Hindi ito, oh, 57. 200 grams din. Oh, mas mura yung nasa labas. Oh, ayan siya. Magaganda ng mga ano dito. Mga restaurants. Ayan. Ito pa, oh. Diba? Ganda. Ito pa, guys. Itong buong building na to. Puro yung mga samgyupsalan. Ito rin, oh. Grabe, sorry naman, mga ako. Ngayon ako nakakita ng buong street. Puro samgyupsal lang yung mga paninda. Sobrang nakakaaliw siya, promise. Nakakatuwa siya. Di ba, meron palang ganito. Hanap kami ng hanap ng mga nakaraang araw kung saan merong samgyup. Nandito naman pala. Ito rin, ang ganda rin ito, guys. Oh, grabe, ang dami dito kumakain. Ito yung dalawang nasa harapan. Ito, at saka dito. So, dito na yung napili namin. Kasi, itong isa, maharlika. Charot! Hindi. Kasi tsaka parang mga sosi-sosi yung nandito. Baka hindi kami makapag-vlog. Pagpasok pa lang namin kanina, parang kaagad. So dito, mas okay. Dito mas masa pa. Tapos ito nakakatuwa dito, meron sila palang How to order. how to order, meron silang ganyan. Tapos yung how to eat, meron pa sila. Kung ano yung mga kakainin. Pero dapat, ang order nyo kaagad, tag-isa. Hindi pwedeng mag-share kayo sa isa.
Tapos parang meron naman dito mga free na. So, paano dito na lang tayo? Dito na lang tayo. Mag-samgyeopsal tayo. Pero dito nga, syempre nga, puro pork lang talaga dito. Wala dito yung Chicken, walang beef, beef, walang ganon. Try na natin. Diyos ko, minsan lang to. Let's go! So, Bes, alam mo na, humanap ka ng pwesto na makakapag-vlog tayo. Yung hindi tayo masyadong maiilang. Ayan. Dito tayo sa dulo. Pili ka dito sa likod. Ayan. Hello. Ayan. Tara na. Ganda rin naman dito. Ayan. Ayan, dito tayo. Guys, wala na itong atrasan kasi si-serve pala kagad yung mga side dish. Ayan. Grabe. Sa Enzo, pa-refill ka agad tinatanong. Ayan o. Philippines! Ayan. Ganda. Hindi namin alam kung paano lahat to gagawin. Ito na naman yung diba? Nandito yung lalagyan, ng mga spoon and fork, yung mga utensils niya. Diyos ko, eto, tanga-tangahan na naman kami dito guys kung paano gagamitin to. Diyos ko guys, ang laki nitong lutuan. Ang ginit niya sa pes lang. Di ngayon, ramdam namin yung init. Grabe, ang daming mga side dish. Meron pang fresh na bawang. And then, meron ka din, meron pa ditong sibuyas. Ang dami ko ritong hindi kinakain sa Enzo ng bahala dito. So ngayon order na tayo. Ay, yung lettuce, konti. Tapos ang tinatanong kagad na Enzo kung pwede mag-refill. Guys, naka-order na tayo. Grabe, ganitong karami. Yung side dish natin. Tapos ito, meron din ito dun sa atin. Sa Mitsumo. Pero hindi kami yan umu-order. Hindi namin pinapansin. Ngayon, ayan. Diba? Tapos may rice na rin tayo. And then, ang in-order namin, set na. Kasi gusto daw na Enzo ng oyster. Mamaya namin sa inyo sasabihin kung magkano yung nakain natin or kakainin natin. Oo. Kasi set na yung binili namin para, Diyos ko, itodo na natin, isahan lang naman to. Minsan lang. Goal natin to. Yes, goal! O, diba? Another goal na may i-unlock natin. So, mamaya na tayo umiyak. Guys, ito na. Ano ba to? Ay, sila pa magluluto. Ano yung mga kumukulong yan? Ay, sila pala magluluto. Ayan. Ito yung mga in-order namin. Ay, katulad din sa may Vietnam. Yung pinakataba. Yung pinaka-ano niya. Pinaka-oil. Ayan. Ang taray ni Enzo. Yung oyster nagpamahal dito eh. Mushroom. Tapos yung... Ayan, ito yung pork. Yempo. Pero ang taba niya ha. I mean, makapal. Parang ang hirap niyang lutuin. Ayan. Yempo. Ay, sarap. May pa niya. May design pa. Kung paano lutuin. Ayan. Ayan na. Ito na yung oyster na Enzo. Ito nagpamahal. Ayan. Itong oyster ang nagpamahal. Okay. Ayun. Grabe. Ay, siya talaga magluluto. Oh. Nod-nod lang tayo. Grabe. Ang laki nung niya talaga eh. Lutuan eh. Ay, lahat pala niluluto. Patingin. Naririnig nyo? Kayo loloko-loko. May budget tayo for today's video. Ayan. Siguro tayo na magluluto. Hinaan naman. Thank you. Sila ata talaga magluluto, guys. Ang hindi kasi namin alam, kung lahat ba nung binabagsak sa amin, free. Ayan, meron na naman noodles. Ay, mainit. Ay, malamig. Akala ko mainit. Sobrang lamig niya. Ano to? Kasi pakita mo, ang cold niya. Cold noodles. Baka, Diyos ko, hindi namin alam kung may bayad lahat to. Diyos ko, kung may bayad lahat to. 10 kyaw. Ang dami. Diyos ko, ito lang kasi in-order namin.
Ito mga side dish, hindi namin alam kung free. Diyos ko. Tapos nahiya kaming galawin kasi baka mamaya sila talaga magluluto. So, hindi namin ginagalaw. Ayan. Kakaaliw. Guys, sila talaga magluluto. Kasi bumalik siya gumano. Wag daw namin galawin. Oo. Siguro nga kasi pati yung luto para ma-master. I mean, para alam nila kung ano yung tamang luto. Yung tamang doneness. Taray, steak. Ay, Diyos ko. Ang laki kasi talaga niya. Para tong ano eh. Batsa. Kakawa ba ta? Ang laki. Kumukulo na yung sausawan natin eh. Grabe. Ayan, ano yan? Ito pa, oh guys. So, may binigay pa kay Enzo. Malamig din. Basta wag daw namin gagalawin. Gumaganon siya. Diba? Pati sa pagsasamgyup namin, isasama namin kayo. Ang dami nating goal na na-unlock. Diba? Who would have thought? Who would have thought na makapag-samgyup tayo dito? Sa Jeju pa nga lang. Kaya pag pinalad tayo, makapunta tayo ng Seoul, syempre, nasamgyup din tayo dun. Sana dun may Anli. Charot. Anli talaga, pero Pinoy. Ibig sabihin, sa Pilipinas lang pala uso yung Anli. Diyos ko. Free? Free. Oh guys, hindi kasi ako mapakali. Baka kasi hindi ako makakain ng maayos. Baka kasi mag-10 kyaw tayo. Tinanong ko na. So lahat pala nung nasa paligid, lahat nung hinahin sa atin, free. Ayan, makakain ako ng maayos. Mananamnam ko na. Kasi baka mamaya magbaba ng magbaba. Pipigilin ko na. Wag na sanang maglagay. Kasi baka may bayad. Free naman pala. Yes, okay na daw. Okay? Kinit? Oh, pwede na daw tayong kumain. Hindi yun eh. Naloloka siya. Kasi tumitili ako pagka merong tumatalsik kasi. O tara na. Pwede na daw tayong kumain. Sa Enzo muna. Magkakamera muna ngayon sa Enzo. So ito, tikman na natin to. Baka biglang hampasin yung kamay ko, bes. Ay, hindi pa siya masyadong luto. Ah. This here? Ah. Okay. Ay, tinuturoan ako. Ah, okay. And then... Ah, okay. Tinuturoan tayo kung paano, guys. Ayan. Nilagyan muna ng pork. Tapos yan, oh. Ayan. Oh. Oh, ganun pala siya. Okay. Thank you. Oh, yan. Tapos, sa Enzo ang titikim. Tapos, ganyan. Exciting. Grabe. Hindi makapagsalita sa Enzo. Ang sarap daw. Gusto niya uling magpatimpla. Grabe. Nakita niyo namin pagkakakilig ni Enzo. Ako mamaya na ako kakain kasi baka ma-weirdan sa akin si ate. Kasi gusto ko sa kanin. Tinatanggal pala. Sorry naman guys ha. Para kaming titimang-timang. Ayun. Ay, gustong-gusto to ni Enzo. Ayun. Alam din nila kung ano yung mga tatanggalin. Galing. Bes, dali umalis si ate. Ako naman ang kakain. Kasi baka ma-weirdan siya sa akin. Ako kasi guys, ang gagawin ko, sa kanin lang ako. Natakot akong tumikim na nandyan si ate. Baka sawayin ako. Yung sasawa niya, parang nasang bagoong isda. Promise. Yung pork, yung pagkakaluto niya, hindi well done. Hindi well done. Kanin talaga ako, guys. Nagmadali ako. Kasi baka mahulay ko ni ating kumakain ng ganito, sawayin ako, pagalitan ako. Sarap. What an experience! Grabe guys, maniniwala ba kayo kung sasabihin kong pati yung onions, masarap? Oo, nakakain ko siya na as in onions lang. Masarap siya, manamis-namis. Grabe, nakakain ko talaga siya. Matamis siya. Ay, ito, ang hindi ko kaya. Yung pinakabawang. Hindi ko yung kaya. Pas ako dyan.
Happy. Pero guys, di ba, nakikita natin sa Facebook, pag yung mga Koreano nagsasangyup sila, ganito talaga ginagawa nila. Kukuha sila ng baboy. Tapos, diretso, magsusubo ng kakain ng bawang. Gawing bawang dito, iba. Wait. Sa Pilipinas, yung bawang natin sa Pilipinas, matapang, ito wala. Para lang siyang buto ng mani. Ito pa. Sarap. Sarap ng bawang, guys. Grabe yun. Guys, very wrong. Nabitin ako sa rice. Kakapalan ko ng mukha ko. Tatanong ako kung pwede pang umorder ng rice. Tanong natin. Diyos ko. Meron pa, Ang dami pa naming ulam. Sa Enzo ngayon, hindi pa niya nakakain yung oyster niya, Guys, ayun na. Ang tagal parang maluto ng oyster. Oyster na lang hinihintay. Tapos nagtanong na ako. Kinapalan ko ng mukha ko. Sinabi ko na kaagad kung pwede ba uling umorder ng kanin. Pwede daw. Natin kung bibigyan tayo ng rice. Ito pa, meron pa ditong, ano tawag dito? Toge. Ang laki ng toge. Tara, bakit naman sa kanila? Ang laki ng toge. Ano na yan sa oyster? Nagmukha na siyang kamote. Ayan, tapos meron pa ditong... Talbos ba to? Naku, kumain pa naman ako. Akala ko sitaw. Pero hindi ko naman siya natikman na iba. Ayan pa, meron pa tayo. Tingnan natin kung bibigyan tayo rice, Ay, yay! Thank you! Another rice! Guys, tikman na natin yung oyster. Ano kay lasa nito na niluto na naman siya? Mainit pa, umuusok. Masarap din. At makunat din. Grabe ang kunat naman ito. Actually, yung first try ko kanina, wala naman siyang lasa. The usual na lasa ng oyster. Matabang, nagkaroon siya ng lasa dahil sinakso natin dito, diba? Ito naman malambot na. Grabe na. Ang weird lang na yung oyster dito sa Korea niluluto. Kasi di ba sa Philippines, diba, kinakain natin siya as is na ilaw, hindi siya sa suka. Matabang siya kasi nga hindi nga siya minarinate. Pero masarap. Time check! 30 minutes na tayo. Ayun, pag tinignan mo siya, kanina tinitignan namin, naku, ano ba? Sakto ba sa atin yan? Ngayon, tignan nyo, meron pang mga natitira. Hindi na namin alam kung paano namin uubusin. Ayan. Kasi ito, hindi na namin magalaw to, Ang dami kasing nilapag. Ito, hindi ko naman tumatitim. Pero ito, kakainin natin to. Tapos ito pa, Meron pa ditong lettuce. Ayan. Thank you! Grabe guys, meron pa diba? Meron pang pa-orange. Thank you! Diba? Taray! Meron pang ay, ang lamig! From mainit na mainit, bigla ang lamig! It's 8 p.m. Siyempre, bago tayo mag-reveal, lakad muna tayo ulit. Grabe, 8 p.m. pa lang. Diyos ko, parang alas 11 na. Ay, ito yung Adidas. Daan tayo dito sa Adidas, guys. Gusto nyo. Tingin lang tayo. Pababa tayo ng tama. Tama talaga. Uminom. Ay, parang ganda naman ito. Tara, tingin tayo. Guys, alam nyo, parang nai-inlove ako sa mga puffer jacket. Na-amaze kasi ako na ganun pala talaga siya. Ito, tingin tayo dito. Bes, tignan mo nga ito kung magkano yung brown. Ang social naman itong brown, tignan. Diyos ko. Guys, sobrang ganda, promise. Pero, yung presyo, magkano yung presyo, Bes? 10,494 pesos. X, 10,000 tayo. Ganda. Tara na. Hindi na tayo dumaan sa sa Adidas. Mukhang wala naman tayong mabibili at the City of Dreams. Ay, wala pa rin tao. Pero ang sarap ng atmosphere, yung malamig. Tapos ganito yung vibe. Ay, grabe.
nakakaibang bansa. Sorry naman. Yun talaga yung feeling, nakakaibang bansa. Ayan, pauwi na tayo. Super nabusog tayo. Harap lang tayo ng magandang spot. Tapos mag-ano na tayo, price reveal. Bill reveal pala. Bill reveal. And then guys oo nga pala, pumapasok kami sa mga store-store, pero make sure na bago kayo mag-video, or kami bago kami mag-video, magpapaalam muna. Kasi merong mga store na hindi pwede. So ganun yun. Kaya kami, ganun talaga yung ginagawa namin, kahit mga temples pa yan, or ayan, yung mga ganyan. Diyos ko, guys, kahit nga 7-Eleven, nagpapaalam kami. Kasi nakakaya yung masita ka. Once kasi nasita na kami. Doon naman yun sa may Japan, sa 7-Eleven din. Kaya never na namin siyang inulit. Kasi nakikita namin sa mga vlog, nakakapag-vlog sila. So, inassume namin na pwede din. So, yun pala, hindi pala lahat ng 7-Eleven pumapayag. So, basta ganun. Kaya ngayon, mas naging maingat na kami. Lahat ng pinapasukan namin, basta papasok kami sa loob, ayun talaga, nagpapaalam muna kami. Pero kapag ganito, dead man na. Ayan, tsaka, sige, sagutin na rin namin dito. Kasi minsan may nagtatanong, bakit daw hindi consistent yung pag-aano natin, pag-blur natin. Oo, na-explain na namin to before. Nung lagi na kaming nagbe-blur, meron din namang nagsabi na, wag nyo nang i-blur kasi kumbaga parang nakaka-distract. Kasi ang ganda ng place, tapos biglang i-blur. So kami naman, ang reason naman namin kung ba't hindi na kami nagbe-blur, eto nga ulitin namin, kapag kapakiramdam namin yung natatamaan ng video, hindi naman sila na asiwa, tapos hindi naman sila parang nainis or nagtakip ng muka, or hindi sila yung, for example, yung naka-awkward stage, yung halimbawa, nakabukha ka, or yung yung nakanganga, ganun. oo, or natutulog. Yung mga ganun, biniblur namin yun. Pero yung mga nadadaanan lang namin na parang wala naman, hindi na namin siya biniblur. Kasi ayun mapifeel mo naman kung gusto nila or ayaw nila. Plus, hindi rin namin sila biniblur kasi hindi naman sila yung ginagawa naming subject. Ayun. So for example, meron kaming gagawing subject, ipapakita namin na, ay, itong babaeng to, ganito, ganyan. I-blur namin siya kasi siya mismo yung subject natin. Pero yung madadaanan lang natin sila, hindi na namin sila biniblur. Ayun siya, basta ganun. Kapag minadaanan tayo, tapos napakiramdaman namin na gumanyan, ayun, i-blur namin yun. Or yung ginanon yung buhok, i-blur natin yun. Yung iba kasi talaga, guys, talagang kumakaway pa, na ano pa. So yun, yung mga ganun, kaya kapag kami kumakaway-kaway sa camera natin, natutuwa kami. Kasi syempre, di ba, ibig sabihin game talaga sila. Pero yun, basta sa mga private place din, hindi rin kami na masyadong pumapasok. Kasi nga, alam namin na yung mga nandoon, baka most probably, ayaw ng video. Ayan, katulad ngayon, kumain tayo, hindi kami doon pumunta sa mga sa mga pakiramdam namin, mga saucy-saucy, kasi baka ayaw nila. And then, pati yung lugar, yung pinupwestohan namin na kakainan, doon talaga kami sa table na gilid para makakapag-vlog tayo. So yun lang siya, para lang ma-address natin. Ang ganda ng ilaw nito. Makakaagaw talaga siya ng pansin. Wala na, nandito na tayo sa labas. So upo lang tayo saglit. Talaga dito tayo uupo. Nanamnamin natin yung lamig. Ayan, dito tayo. Sige, may supukan na dyan. Oh. Ang ganda ng mga ganitong vibe no? Oh, nakaka-Korean novela. Korean novela. K-drama. Oh. Natatawa tuloy siya. Ay, katulad niyan, Diyos ko. O, diba? K-drama. So, guys, eto na yon. Bill reveal na tayo. Eto yung set na kinain natin. Eto, yung nasa ibaba. Tapos, kaya pala nung umu-order kami, parang sinasabi sa amin, sure. Kasi meron, meron pala kasing nakalagay doon na, for example, for 2 people, for 3, good for 4. Ayun, yung in-order pala namin, nakakaloka, good for 3 pala siya. So, yung bill natin ay 75,000 won. And then in pesos, 3,293 pesos. so parang 3,300. Charot. So okay naman yun. At least na-experience na natin. Yes, mahal siya kung tutuusin. Pero yun nga, gusto lang talaga namin siyang ma-experience dito mismo sa South Korea. Guys, ang mapapansin nyo nga pala rito, sobrang bilis lang nung bilang sa pagtawid. As in, minsan 12 seconds lang. And then, ang tingin nga kasi namin,
kaunti nga lang kasi yung tumatawid. 'Di ba? So kaya maikli lang yung time. Mas marami kasi yung sasakyan na dumadaan. Wala lang, kami lang naman yun. Surprise! And we are back at our accommodation. Naglakad-lakad pa kami, siguro mga 30 minutes pa. Tapos dumaan pa kami ng CU dahil nag-ice cream pa kami. Hindi na namin sa inyo ipinakita. Diyos ko, antok na ako. And then, bumili na rin kami ng breakfast namin for tomorrow. Guys, meron tayong burgers dito. Ito sa akin, 2,800 won, 117 pesos. Tapos yung kay Mel naman, 3,000, which is 125 pesos. Yes, nako, favorite namin yung CU. Promise. Actually, mas malaki siya kaysa sa 7-Eleven. So, anyways, so eto na nga yun. So, kanina, hindi talaga namin pinakita or hindi namin sa inyo sinabi yung tungkol doon sa black pork or black pig because ayaw naman naming masira yung appetite ninyo. So, ganito yan. Nung bago pa lang kami rito pumunta, nagkakaroon kami ng konting research about sa Jeju. Nababasa na namin yung black pig. And then, nung day tour nga tayo kahapon, nabanggit na nga 'di ba namin sa inyo yung tungkol doon sa may situation na yung toilet, tapos may black pig doon, ganyan. Tapos ang sinabi sa amin nung aming tour guide, ginagawa lang fertilizer. So, hindi na kami nagtanong kasi, I mean, hindi na namin sa inyo sinabi that time kasi yun yung sinabi ng tour guide. Pero, nung hapon na, bago kami maghiwa-hiwalay, tinanong din naman namin yung tour guide namin about doon. Nahiya kaming magtanong kasi baka mamaya, di ba, ma-offend, ganyan. Pero sinabi niya na tama naman yung nabasa namin. That was before pa na yung black pig, kinakain nga yung something. So, di ba? So, ganun siya. And then, upon din naman sa may research namin, oo, wala na yun, hindi na siya nangyayari ngayon guys, kasi wala naman ng ganong setup dito sa Jeju. Nangyayari siya before kasi ganun talaga yung setup dati, ganun yung toilet, tapos nandoon yung black pig, ganyan. Pero again, ngayon, hindi na siya ganun. So, kahit kanino nyo siya itanong dito, hindi na siya ganun. So, nakakahiya siyang itanong kasi baka maka-offend tayo. That's number one. Kaya, hindi na rin kami tanong ng tanong. And then, number two, hindi namin sa inyo ma-discuss kasi masyado siyang something na baka mamaya masira yung appetite nyo. Baka mamaya habang kumakain kami, kaysa ma-enjoy nyo, iba yung na-feel nyo. So, gusto lang namin talaga siyang itry kasi, una, gusto talaga namin yung samgyup. And then, para dalawahan na, tikman na namin yung black pork. And then, sa totoo lang ha, wala naman siyang pinagkaiba. Oo. Wala talagang pinagkaiba yung lasa, wala. Actually, medyo mas masarap pa nga ng kaunti kung tutuusin. Baka nga kasi siguro sa marinate ba, sa pagluluto ba nila. Pero yung tenderness niya, yun nga yung sinabi ko kay Enzo, medyo hindi siya ganun ka-tender na ka-tender. Pero sinangyup kasi namin, ang dali lang kasi namang naluto. So, ayun lang siya. So, it's up to you kung gusto niyo siyang itry kapag nagpunta kayo sa Jeju. Pero, hindi lang naman na siya sa Jeju available. Available na rin siya sa Seoul, available siya sa Busan. So, yun. So, gusto lang din namin matry para lang alam na namin just in case may magtanong sa So, worth it ba siya for its price? Sa totoo lang, medyo mahal siya. Pero gaya nga na sinabi namin sa inyo, isa sa goal namin kung bakit namin gusto pumunta ng South Korea ay makatikim ng samgyeopsal. And then yung natikman pa natin na samgyeopsal ay yung medyo controversial. So, worth it na worth it siya. Itatry pa ba namin siya? Maybe, malay nyo, pagpalain tayo, makapunta ulit tayo sa mainland, sa Seoul na or sa Busan, itatry pa rin natin siya. Pero once lang ulit. Oo, hindi yung sa isang bakasyon, uulit-ulitin natin kasi talagang medyo mahal talaga siya. Masabi na lang nakapagsangyup sa Oo, ulit. masabi na mga pag-samgyupsal na black pig. Charot! So, ayan, maraming salamat po. Sana nabusog namin kayo. Sana hindi namin nasira yung appetite ninyo. Yung kada subo, oh my God, Mel and Enzo, alam niyo ba kung saan nanggaling yung black pig na yan? Oo, sana hindi ganun yung na-feel ninyo. Kaya pinakita talaga namin lahat muna yung experiences namin bago nga natin to i-discuss. And sadly, ito na yung last night natin dito sa Jeju Island. Oo, meron tayong mga hindi nagawa. Pero sasabihin namin yan sa inyo kasi gagawa naman tayo ng vlog ng mga tips or mga kung ano yung mga
dapat hindi dapat namin ginawa dito sa trip na to. Pero we must say talagang na-enjoy namin yung Jeju kahit hindi namin nagawa yung isang tour. Ayan. So maraming salamat sa mga nanood mula day 1 namin dito hanggang dito sa vlog number 4 natin. And magkita-kita pa tayo kasi meron pa tayong isa pang Jeju vlog na gagawin sa susunod nating travel vlogs. Bye everyone! Mwah.